Nanalo ka sa hotdog eating contest pero nabulunan at namatay. Ngayon nasa makalangit kang pasilyo na may mga pintuan ng iba't ibang relihiyon at kailangang pumili kung saan ka magpapalipas ng walang hanggan. Sa episode ngayon ng The Infographics Show, ibibigay namin sa iyo ang sagot ng bawat relihiyon sa malaking tanong na, ano nga ba ang itsura ng langit? Dahil namatay ka na. Isang kampeon na busog sa karne ang tiyan. Baka magkasundo ka sa Viking, mga Norse raiders na kinatatakutan ng mga monghe sa Britanya. Buksan natin ang unang pinto at tingnan ang langit na naghihintay sa iyo. Sa buhay pagkatapos ng kamatayan ng mga Viking sa Valhalla, papasok ka sa ginintuang bulwagan at maaamoy agad ang inihaw na karne at serbesa na parang tinamaan ka ng battle axe. Ang bubong mo ay gawa sa mga kalasag ng mahuhusay na mandirigma at mga dulo ng sibat ang sumusuporta sa kisame. Makikita mo si Odin at ang tropa na nagbabanggaan ng mga tabo ng alak diretso mula sa mahiwagang utong ng kambing, nagtatawanan habang pinag-uusapan ang pinakamalulupit na paglusob at labanan laban sa mga Diyos at halimaw. Nagugutom ka na naman. Bigyan mo ang sarili mo ng masarap na inihaw na baboy mula sa mahiwagang Sirenir na araw-araw tumutubo ulit. O pumunta ka sa bulwagan ng Bielskirnir at makisama kay Thor na tiyak may malulupit na kwento. Dahil namatay ka sa isang labanan, pwede kang mapabilang sa Einherjar, hukbo ng mandirigma, at gugulin ang araw sa pagdiriwang, pag-inom, at pakikipaglaban kasama ang mga Viking na kaibigan mo. At huwag kang mag-alala, lahat ng mga sugat mo ay gagaling ulit pagkatapos mong matapos. Ang isang hindi lang maganda ay may kaakibat na kondisyon ang langit na ito. Ang pagiging nasa Valhalla ay nangangahulugan na kailangan mong maghanda para sa ipinropesiyang apokaliptikong labanan ng Ragnarok. Sa Asgard, ikaw at ibang Norsemen kasama ang mga Diyos ay lalaban sa hukbo ng mga higante at halimaw, kung saan halos lahat ay namamatay. Aminado akong malaking kondisyon ito. Masyado bang matindi ang Valhalla? Ayos lang, hindi para sa lahat ang buhay Viking. Pero isubscribe mo na dahil kung may tour guide ang kabilang buhay, kami na yon. Sige, paano kung pumili tayo ng mas pamilyar at moderno? Dadalhin tayo niyan sa susunod na pinto. Isang duplex sa pagitan ng Kristyanismo at Islam. Bagamat maraming pagkakaiba, ang dalawang napakapopular na modernong relihiyong ito pagdating sa paniniwala tungkol sa paraan ng pagsamba at mga tradisyong kultural, halos magkapareho naman ang pananaw nila tungkol sa langit. Sa Kristyanismo, langit ang tawag dito. Sa Islam naman ay Jannah. At sa parehong relihiyon, ginagantimpalaan ang mabuti at tapat sa buhay. Mapupunta ka sa isang maganda at malaanghel na lugar kung saan mararamdaman mo ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagdurusa ay hindi umiiral sa Kristiyanong langit. Ang pangunahing damdamin dito ay ang maranasan ang pagkakaisa sa Diyos at ang kahanga-hangang pakiramdam na kaakibat nito. Ang Jannah ay may ilang mas tiyak na makalangit na detalye tulad ng masarap na alak na hindi ka nagkakasakit o nagkakaroon ng hangover. Magagandang makalangit na kababaihan na tinatawag na kuris at mga hindi matukoy na banal na kaligayahan, gaya ng sa Kristiyanong langit. Bagamat may mga teolohikal na debate sa detalye nito, pareho nilang ibinahagi ang larawan ng Hardin ng Eden, isang luntiang lugar na tumutugon sa lahat ng kailangan. Pareho ang Kristyanismo at Islam na may konsepto ng muling pagkabuhay para sa malaking pagtawag ng Diyos sa paghuhukom, araw ng paghuhukom sa Kristyanismo at Yom al-Din sa Islam. At para makumpleto ang Abrahamic Trio, ang mga sangay ng Hudaismo na naniniwala sa langit ay halos kapareho ng sa Kristyanismo at Islam. Sa Hudaismo, tinatawag itong Gan Eden. Tatlong hula kung ano ang ibig sabihin niyan. Oo, ito ang Hardin ng Eden. Pero kung saan nagkakaiba ang Hudaismo sa Kristyanismo at Islam, ay hindi ba? Ang pananampalatayang Hudyo ay hindi inaalis ang paniniwala sa kabilang buhay. Ngunit sa tatlong Abrahamic na relihiyon, ito ang may pinakamaliit na diin dito. Sa kabuuan, binibigyang diin ng pilosopiyang Hudyo, ang Olam Hazeh, ang mga gawa sa buhay, at Tikkun Olam, ang tungkuling ayusin ang mundo. Pero isa lang din iyan sa mga pananaw. Ang Hudaismo, bilang pinakamatandang Abrahamic na relihiyon, ay may pinakamalawak na pag-aaral at pilosopiya tungkol sa langit o kawalan nito. At kung tatanungin mo ang ilan sa mga eskolar ng Hudaismo noong unang milenyo, sasabihin nila sa iyo na mayroong 7 magkaibang langit. Lilon, Rakia, Shakim, Maon, Mahon, Sabul, at siyempre, Arabot. Kung mahilig ka sa halaman at bonding kay Diyos, bagay sa iyo ang langit ng Kristyanismo, Islam o Hudaismo. Pero baka hipster ka rin pagdating sa langit. Ayos naman ang mga hardin, pero parang uso-uso lang sila ngayon. Gusto mo ng mas luma, mas klasiko,
At baka iyon ang dahilan kung bakit ka naaakit sa pintuan na may gintong angk. Interesado ka ba sa langit sa lupain ng mga paraon? Aba, mukhang gusto mong makarating sa Aru, ang parang ng mga tambo. Maliban na lang kung ang kaluluwa mong puno ng hotdog ay hindi kainin ng halimaw na lumalamon sa mga patay. Ito ang Diyos ang nagsisilbing parang buhay na basurahan para sa sino mang hindi pumasa para makapasok sa magandang lugar. Sabi ng karamihan sa sinaunang tekstong Ehipsyo, kapag hindi ka kinain ni Amit sa bulwagan ng katotohanan, mapupunta ka sa Lily Lake kung saan may bangka kang matatagpuan. Pinamumunuan ng nilalang na si Raf-Haf na sa Ehipsyo ay siya na lumilingon sa likod niya. Si Raf-Haf ay isang malaking bastos, masungit at walang utang na loob. At ang hindi sinasabi ng kahit sino sa iyo ay na, ang huling pagsubok para makapasok sa parang ng mga tambo ay kung magiging magalang at mabait ka kay Raf-Haf, kahit siya ang pinaka nakakainis na tao. Kung mapatunayan mong matiisin at mabait ka sa kabastusan ni Raf-Haf, siya ang magsasagwan sa iyo sa pampang ng parang ng mga tambo. Sa madaling salita, parang magpapatuloy ang buhay mo sa pinaka-perpekto at walang sakit na paraan na maiisip mo. Magkakaroon ka ng iyong tahanan, lahat ng yumao mong kamag-anak at mga alagang hayop na minahal mo noong nabubuhay ka pa. Walang pagdurusa, walang sakit, walang karamdaman, walang paghihirap at lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay magkakaroon ng pantay-pantay na bahagi ng lupa na maaari nilang linangin. Kung naranasan mong maghirap sa init ng Ehipto at sa kamay ng paraon, maiintindihan mo kung bakit maganda ang ganitong ayos. Maiintindihan din natin kung bakit mukhang kahina-hinala at mapanlinlang ang ideya ng huling pagsubok sa kadalisayan kasama ang pinakamalupit na tao bago makapasok sa kabilang buhay. Ngayon, titingnan natin ang positibong kabilang buhay ng relihiyosong grupong walang maaaring mag-akusa na sila'y kahina-hinala o mapanlinlang. Ang simbahan ng Scientology. Sige, isantabi muna natin ang mga biro tungkol kina Tom Cruise at John Travolta at kay Lord Zenu. Ang mga paniniwala ng Scientology ay parang pinaghalong Hudaismo. May ilang ideya rin sa Budismo at Hinduismo na tatalakayin pa natin mamaya. Naniniwala ang mga Scientologista tulad ng ilang Hindu at Budista sa siklo ng reinkarnasyon kung saan ang tetan, ang kaluluwa sa Scientology, ay lumilipat ng anyo sa bawat pagkamatay. Di tulad ng Budismo at Hinduismo, walang karma na nagtatakda ng anyo ng tetan sa muling pagsilang. Ayon sa mga Scientologista, ang tetan ay nananatili sa katawan ng tao o alien. Pwede kang maging Scientologista at sumunod sa ibang relihiyon dahil bihira silang magkasagasa. Pero pangunahing layunin ng Scientology ang linisin ang mundo. Ibig sabihin nito ay gamitin ang Scientology at hikayatin ang mga tao na linisin ang mundo mula sa lahat ng karumihan sa bawat muling pagkabuhay ng tetan. Sa madaling salita, gaya ng tikkun ulam ng mga Hudyo, tungkulin mong ayusin o pagandahin ang mundo kaysa umakyat sa langit. Ito ay ang magkatuwang na responsibilidad ng bawat tetan ng lahat na gawing paraiso ang mundo na alam natin. Pero makikita natin kung bakit hindi ganoon kaakit-akit ang ideya ng paraisong ito. Kailangan ng maraming trabaho at malaking gastos sa mga workshop at seminar ng Scientology. Mag-step back tayo at tingnan ang ideya ng walang hanggang paraiso ayon sa dalawang pangunahing inspirasyon ng Scientology, Hinduismo at Budismo. Simulan natin sa Hinduismo. Ito ang pinakamatandang relihiyong buhay at malaki pa rin ang impluensya ngayon. At kung isa ka sa mga taong gusto talaga ng parang bagong laro na may dagdag na buhay, siguradong magiging kaakit-akit para sa iyo ang iniaalok ng Hinduismo. Kung isa ka sa 1.2 bilyong nagsasagawa ng Hinduismo sa buong mundo, malamang ay parang lumana itong balita para sa iyo. Lahat ng tao ay nakabilanggo sa siklo ng kamatayan at muling pagkabuhay na tinatawag na samsara. Ang iyong kaluluwa o atman ay lumilipat sa ibang katawan tuwing namamatay ang pisikal na sisidlan nito. At kung saan katawan ka mapupunta pagkatapos mong mamatay at muling ipanganak ay nakadepende lahat sa iyong karma. Kung makakalikom ka ng mabuting karma, malamang ay muling isisilang ka bilang isang mabuting anyo, tulad ng isang mayamang tao o isang marangal na hayop gaya ng tigre. At kung masama ang karma mo, malamang ay babalik ka bilang isang suso para mapagpakumbaba ka kahit kaunti. Pero may kamangha-manghang 2-for-1 deal ang Hinduismo tungkol dyan. Teknikal na makakakuha ka ng dalawang magkaibang uri ng karanasan na parang langit kung pipiliin mong sumunod sa ganitong paniniwala. May magandang buhay pagkatapos ng kamatayan, gaya ng swag o espiritual na paraiso na pwedeng maranasan sa pagitan ng muling pagkabuhay. Parang pumunta ka muna sa isang marangyang spa bago ka bumalik sa hirap ng buhay dito sa pisikal na mundo. Kung patuloy kang nagsisikap, nag-iipon ng mabuting karma,
at naghahanap ng espiritual na kaliwanagan, maaari kang makatakas sa siklo ng samsara at marating ang moksha. At kung mapalad kang malampasan ang hamon na iyon, makakasama ka o metaphysically na magbubuklod kay Brahman, ang kataas-taasang espiritu, matapos maging milyon-milyong iba't ibang nilalang na nakakaranas ng kani-kanilang mga paghihirap at kaligayahan, mayroong kaginhawaan sa ideya na maging isa ka sa kataas-taasang espiritu. Kung gusto mo ang ideya pero mas simple, maaari naming imungkahi na buksan mo ang pintuang may label na Budismo. Maaaring gusto mo ang reinkarnasyon at espiritual na kaliwanagan, pero ayaw mo ng ideya ng Diyos o mga Diyos na laging humuhusga sa iyo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sa Budismo, ang anicca ay nangangahulugang walang permanente, kawalang hanggan, mga Diyos, o anumang uri ng pagiging permanente. Kung natatakot ka sa kawalang hanggan, maganda ang konseptong ito. May isa pang mahalagang prinsipyo na dapat mong maintindihan bago talakayin ang pinakamalapit na katumbas ng langit sa Budismo. Iyan ang prinsipyo ng anatta, na nagsasabing ang sarili gaya ng ikaw na hiwalay sa sansinukob ay isang ilusyon. Ang siklo ng samsara ay tungkol sa tunay na pag-unawa sa katotohanan, hindi lang basta alam mong bahagi ka ng universo. Ang kaliwanagan ay tinatawag na nirvana, katumbas ng moksha sa Hinduismo. Iiwan mo ang siklo ng samsara at magiging isa ka sa universo. Isang kalagayan ng lubos na kaligayahan na malamang ay hindi natin makikilala bilang kahit ano sa kasalukuyan nating pansariling karanasan. Kaya kung gusto mo ng isang bagay na tunay na kakaiba sa karaniwang araw-araw na buhay, marahil ang pintuan ng Budismo ang dapat mong buksan at pasukin. Kung gusto mo ng reinkarnasyon pero masyadong abstrakto para sa'yo, tumalon ka na lang sa susunod na pintuan at silipin ang Sikhismo. Ang mga pangunahing relihiyon ay kadalasang dumarating ng tatluhan dahil sa likas na hilig ng tao na bumuo ng mga pattern. Ang Hinduismo, Budismo at Sikhismo ay tinuturing na trio dahil sa pagkakapareho nila, tulad ng pagsasama ng Abrahamic faiths. Sa ibang paraan ng paglahok ng samsara, sa Sikhismo, bawat isa sa atin ay may taglay na banal na apoy, isang maliit na bahagi ng Waheguru o Diyos. Ito ang ating atma na malapit sa Atman sa Hinduismo. May kakaibang siyentipikong pananaw din ang Sikhismo sa sistema ng samsara. Bawat tao ay daraan sa 84 na milyong reinkarnasyon, ngunit upang malampasan ito, kailangang sundin ang Shabad. Palaging hanapin ang espiritual na pag-unlad at pagkakaisa sa Diyos. Kung hindi mo gagawin iyon, parang zombie ka. Hindi lang dahil sa pakiramdam mo, kundi araw-araw kang nagtatrabaho at puro hirap ang buhay. Gayunpaman, kung gagawin mo ang lahat ng tama, sa huli ay mararating mo ang kalagayan na tinatawag na mukti. Babalik ka sa piling ng kahanga-hangang guro matapos makatakas sa samsara at mamumuhay kayong mga naliwanagang nilalang sa isang kahanga-hangang paraiso. Baka masyadong emosyonal ito para sa'yo. Enlightenment samsara. Gawin nating mas simple. Alam mo kung ano ang wala ang Imperyong Romano? Napanood mo na ang mga video tungkol sa mga emperador, taktikang militar ng Romano, at Romanong Pantheon. Pero ano kaya ang pananaw ng sinaunang Roma sa langit? Paano kung buksan natin ang pinto at silipin sa loob? Alam naman na maraming paniniwala ng sinaunang Roma ay mula sa sinaunang Gresya. Kinuha nila at binago ang parte ng bawat tribo o kultura na sinakop at isinama sa kanilang imperyo. At dahil dito, makatuwiran na ang langit ng sinaunang Roma ay parang langit lang din ng sinaunang Gresya, pero may kaunting pagkakaiba lang sa itsura. Maligayang pagdating sa Elysium, kilala rin bilang Elysian Fields, Plains at Realm. Nakakaintriga ang ideya ng langit na ito dahil pisikal at metaphysical ito. Ayon kay Homer, ang Elysium ay isang pisikal na lugar sa dulong kanluran ng mundo. Tandaan, hanggang ika-3 siglo bago ang karaniwang panahon, akala ng mga tao dati na patag ang mundo, Elysium, isang paraisong eksklusibo na parang may velvet rope kung saan pwedeng gawin ang kahit anong magpapasaya sa iyo. Noong una, tanging mga taong direktang kamag-anak ng mga Diyos lang ang pwedeng makapasok. Kahit noong mas maluwag ang pananaw sa incest, nakakawala pa rin ng gana isipin na lahat sa langit ay magkakamag-anak ng Diyos. Kalaunan, pinalawak ang saklaw para maisama ang mga pinili ng Diyos o mga natatanging matuwid at bayani. Naniniwala kami na ang pagkapanalo mo sa hotdog eating contest ay parang ginagawa kang pseudo-demigod, halos kasing antas ni Theseus o lakas ni Hercules. Sana magustuhan mo ang pananatili mo. Ay naku. Nagkamali sa mga papeles dito nang walang malinaw na dahilan. Sa susunod, ipapakita namin ang mga opsyon sa pagpunta sa impyerno.
Habang naghihintay, bakit di mo muna alamin ang nangyayari sa katawan mo pag namatay ka? O i-click ang video na ito